Magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito pa rin ho, pag-usapan natin yung issue tungkol dun sa pagsipa kay Vice President Sara Duterte mula ho dyan sa National Security Council. Ang tanong, may kinalaman bang Amerika? Yan. Yun ho kasi yung gustong palitawin din dito ng mga TDS. Pero ang tanong, meron ba kayang basehan? Well, tingnan nyo to Post ni KLC, sabi niya, history is repeating itself. Okay? From Badoy, ito. Ferdinand Marcos Sr. issued an EO and Feb 24, 1966 removing Fernando Lopez from the NSC. Ah, so yun pong Vice President ni Apu Lakay po ay tinanggal din niya noon sa National Security Council. Ah, sabi rito, years later, he declared martial law and abolished the OVP. Diba? With the office of the Vice President abolished and the constitutional successor, VP Lopez gone, FM Sr. was free to declare himself ruler of this country for over 2 decades. First, hindi naman niya dineclare eh. May mga election din nangyari, di ba? Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit ito nangyari. Eto ho yun, oh. Alam niyo ho, eto ho si Badoy, ito, talagang ever since talaga anti-Marcos ito. Kasama ito nila sa Tour Ocampo. Kabilang ito sa mga sa mga makabayan. Yan si Lorraine Badoy. Kaya lang ewan ko kung anong kamandag. Ang kamandag ni Digong ang nakapagpabago sa kanya at naging Digonians. Etong si Badoy. Now, tingnan niyo to Rumored coup, rumored kudeta and assassination plot. A coup d'etat were also brewing. A report of the U.S. Senate Foreign Relations Committee said that shortly after the 1969 diba, Philippine presidential election, a group composed, ito yung second term, di ba 1965 si Apo Lakay, nung una siyang naging pangulo ng bansa natin. So doon po ay kasama niya si Fernando Lopez. At ang gawain po ng Lopez, actually ang style po ng mga Lopez bago po yan dumating. Bago po naging malawak ang ABS-CBN. Okay, bago naging ganyang kalawak ang empire nila sa negosyo, sa mass media. Ito hong si Fernando Lopez, ang kanilang kumbaga itinatanim ng angkan nila para humakakuha ng impluwensya sa politika. At palagi ang tinatakbuhan. Yan, ilang presidente na yan po ang vice president. Okay, and then ang mga Lopezes, kung sino yung naaamoy nila na mabango sa darating na halalan, doon po ang kanilang suporta. Okay? Ngayon, um, itong pangalawang pagkapanalo ni Apu Lakay, eto na ngayon. Yung una kasing pagkapanalo niya, 1965, so tahimik sila, hindi sila nagsasalita. Talagang hinihintay lang kasi nila na mawala siya sa pwesto. Kaya lang, tumakbo uli si Apo Lakay. At yun ang hindi na nila matanggap. Hindi na nila pinagbigyan pa siya na makatapos ng second term. Bagkus, sinimula na siyang pabagsakin. So, ito po yung kinukwento, yung binabalita rito sa rumored coup d'etat and assassination plot. Now, sabi rito, a group composed mostly of retired colonels. Diba? Kawawa naman yung mga colonels. Ngayon, retired na naman din yung ginagamit nila. And generals organized a revolutionary junta with the aim of first, ino nyo with the aim of first discrediting President Marcos and then killing him. Diba? So, sisiraan muna nila si Apo Lakay and then later on, itutumba. Diba? Bakit later on pa nila itutumba? Siyempre, para walang public outrage. Kumbaga, yung nangyari sa kanya, nauna na yung justification. Sasabihin na lang ng mga Pilipino, he deserved. Diba? He deserved it. Kasi masama siya. Kasi nga,
kung nagtagumpay yung pag-discredit sa kanya. At ganito rin ho ang nangyayari, ganito rin ho yung pattern ngayon. At may kinalaman na naman din po ang China rito. And then, sabi rito, the group was headed by Eleuterio Adivoso, an official of the opposition LP. A document given to the committee by a Philippine government alleged that key figures in the plot were Vice President Fernando Lopez and Sergio Osmeña Jr., whom Marcos defeated in 1969 elections. Okay? Ngayon, nakita natin to. On December 29, 1970, PM Mayor Victor Corpus, eto, pinangunahan tong mga EPs at ni-raid nila yung PMA Armory. Nakuha nila yung mga armas, machine guns, grenade launchers, bazooka at kung ano-ano pa noong 1970. And then noong 1972, 'di ba? Ang China po ay sumusuporta, aktibong sumusuporta sa mga EPs dito sa Asia. And then etong MV Karagatan, 'di ba? At nakuha pa yung MV Karagatan na yan dating fishing vessel diyan sa China, sa Japan na binili. Tapos ni-refurbish nila, i-kinonvert nila, and then naging ano na, naging tawag dito, ginamit na pag-transport ng mga armas. Oh. Kaya lang ho, hindi nila akalain na etong si Victor Corpus ay, tignan nyo ha, 1969. Pagkatapos to, nagkakaroon ng mga pagtangkang pag-aatake. Di ba? Ngayon, eto po, itinanim, infiltrator ni Marcos Sr. Yan, si Victor Corpus. Ah, kaya nalalaman ng gobyerno ni Makoy kung ano ang aksyon na ginagawa ng China. Hindi ba't kalaunan, eh, kinaibigan pa nila yan? Now, dito, malaking naitulong ng Amerika, ng US Senate Foreign Relations Committee dito ho sa pag, ah, pag, pag, ah, pag-counter dyan ni Apo Lakay. Kaya ho nakapanatili siya ng mahabang panahon pa sa pwesto hanggang sa noong 1986. At ito rin yung sinasabi nila na si Apo Lakay ang pinakamalakas na recruiter ng NPA. Kasi ho, yung mga kaguluhang ginagawa nila. Ang problema ho kasi noon sa ngayon, kung ikukumpara, wala kasing social media. Walang mga nakakapagpaliwanag. Diba? Walang nakakapag-explain sa mga Pilipino. Ngayon, yung sinasabi nila na may kinalaman na naman din daw dito ang Amerika. Alam niyo ho, ako naniniwala ako na may kinalaman ng Amerika rito, 'di ba? Kasi naging malapit sa Amerika si PBBM at hindi nila papayagan na magkaroon pa ng kapangyarihan na magkaroon ng access ang isang potensyal na taksil sa bayan. Tama lang naman po kung may kinalaman diyan ng Amerika, tama lang 'yun para saan pa naging kaalyado ng Amerika. 'Di ba? Panahon din naman nila tumulong din naman ng Amerika, eh. Dito kay ano, kay Duterte. Oh, 'di ba? Ilan yung rebelde na ano na tawag dito, ilan ilan yung rebelde na ano bang tawag dito, yung sa IC sa Marawi. Oh, 'di ba tumulong din ng US sa kanila. So rito naman sa atin ngayon sa administrasyon ni PBBM, palagay ko mas lalong dapat na tumutulong dito ang Amerika. Yung intel nila, 'yan. Hindi naman magiging ganyan kalakas ang loob ni PBBM sa kanila. Isipin mo sabihin ni PBBM, "She is not relevant." 'Di ba? Grabe nilang laitin si PBBM. Pero ang tanong, saan kumukuha ng lakas ng loob si BBM na banggain ang mga Duterte? 'Di ba? Kung noong panahon ni Digong, sinasabi ho ni Digong dati, hindi ano, sabi niya, "'Pag ako i-impeach ninyo," sabi sa akin ng kaibigan ko si Che, "hindi siya papayag. Hindi papayag ang Che na ma-impeach ako. Manda kayo diyan, putang ina niyo." 'Di ba? So ngayon rito kay PBBM, definitely iingatan rin 'yan ng Amerika. So kung sino yung mga potensyal na nandito sa kanyang administrasyon o nasa paligid niya, kinakailangan 'yan na maitsipwera. Tama lang ho na tinanggal siya ni PBBM, si Sara, sa National Security Council sapagkat napakasensitibo ng konseho na 'yan,
'di ba? Tama lang ding tinanggal diyan si Gloria Arroyo dahil kaalyado 'yan ni Sara at isa rin ho sa mga may tatak China. Gano'n din si Duterte. Tama lang din hong tinanggal 'yan, yung mag-amang 'yan, si Sara tsaka si Digong. Si Erap tinanggal, tama lang ring tinanggal si Erap kasi sobra ng tanda ni Erap, hindi na kaya. Hindi na kailangang ipilit, 'di ba? Eh, kung dun pa lamang, yun na lamang po ang isa pang dahilan laban diyan kay Erap na hindi na dapat nang abalahin pa na makasama diyan sa National Security Council, eh, si Digong nga, eh, 70 years old mahigit pa lamang, eh, kita niyo na yung takbo ng isipan ulyanin na, 'di ba? Tapos ipagkakatiwala pa natin, oh, ipagkakatiwala pa natin sila. Yan, sabi ni Sir Carlos, correct. Marcos and Lopez parted ways after their re-election, not on 1966. Tama ho, sir, di ba? Loko-loko lang talaga yan si Badoy eh. Pangalan pa lang kasi Badoy na eh. Yan, ganyan sila eh. Di ba? Sasabihin nila yung yung facts, pero pipilipitin nila. Di ba? So kung hindi natin na-analyze ng maigi yung timeline, mapapaniwala ka agad tayo. Oh, okay? Kaya kung again, ulitin ko lang, kung merong kinalaman ng Amerika, ako naniniwala po ako, may kinalaman ng Amerika rito. At kung ang tanong naman po, ay dapat bang makialam sila sa atin? Palagay ko naman ho, dapat lang. Kasi tayo po ay matagal na nilang kaalyado. Matagal na tayong magkakaalyado. 'Di ba? Meron tayong 1951 Mutual Defense Treaty. At ang National Security Council, it has something to do, ang kanilang mandato has something to do with the security of our nation. Na hindi ho dapat magkaroon ng access ang mga potensyal na mga hudas sa ating bayan. Hindi po kasi po pwede na ang basihan lamang ay binoto rin ako ng taong bayan. Hindi ho yun. Eh kung ang Amerika nga meron silang CIA eh. Kung ang isang presidente ay pagpipilitan niya sarili niya na ang kanyang mga polisiya eh hindi na ho tumutugon para mapangalagaan ang national security nila, yan hong presidente yan sa isang saglit lang pwede hong ma-assassinate yan. Na kung magkaroon ng investigation, hindi nila malalaman ang punot dulo o kung sino ang may kagagawan. Pero ang CIA yan. Na ang kanilang mandato ay America first. So dito nga dapat ganun lang po. Meron din tayo. Okay? Sabi ni Telly Adela Nacion, tama lang ang ginawa ni PBBM. Threat sila sa national security. Di ba? Hmm. And from a Thelma Petroska, big yes, may kinalaman ng US at pabor sa ating mga Pilipino na suportahan tayo ng US. Okay? Alright, so i na natin 'to.